Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo ay biniyayaan ng magagandang pamamalakad na nakarating tayo dito sa tanggapan ng ating butihing aspiring Member of Parliament. So, bago natin simulan ang programa na kaniyang itinatag ngayon ng Kanduli with Press Conference, ay uumpisahan natin sa dua o panalangin. Inaanyahan ko lahat na tumayo para manalangin. Inshallah lahat tayo ay magkaroon ng niya. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al qulubana wa tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Allahumma ja'alna ijtima'ina fi khairan insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. So maraming salamat sa aming mga masisipag at magagaling na mga media. Welcome and ahlan wa sahlan. At sa aming mga minamahal na bisita o mga guests, ahlan wa sahlan, welcome na welcome po sa tanggapan ng ating aspiring Member of Parliament. So welcome, Presscon and Kanduli by Professor Sheikh Abdul Hadi Manda Butuan Gumander, aspiring candidate for MP or District Representative of Maguindanao del Norte, and founding convenor, religious leaders for intercultural transformative peace, and former consultant, UCM BARM, former Secretary General, Organization of Muslim Scholars in the Philippines, Hayatul Ulama, and also former MILF Foreign Emissary and UOB, BOD German, the country of Kuwait. At kasalukuyan, nandito tayo sa Barangay Bungabong Sultan, Mastura, Maguindanao del Norte. Okay, welcome na welcome po sa inyong lahat. Una, Sheikh Abdul Hadi Gumander, Bangsamoro Foreign Information Center of BFIC, BAFIC. Shelo Cumbao, 94.7 TM, Radio FM Cotabato. Thea Abdul Karim, 94.7 TM, Radio FM Cotabato. Okay, Tet Uyag, 1 Bangsamoro, Der FM. Nor Uyag Lam, Gold Star Daily. Saan yun siya? Masya Allah. Welcome po ma'am. And Joe Codalis, CCN News. Masya Allah. Nuray Masalik Lalaog, BARM News Online. Welcome ma'am. Janet Santa Cruz Kahar, The M5 Radio. Dumating? Okay. Ayn Salik. Okay, kasama niya siguro ito. And by Mira Abu, Balitang Bangsamoro. Caroline Abbas, DXTC 95.9, Radyo Natin FM Cotabato City. Dumating? Di pa. Analisa Abbas, DXTC 95.9. Di pa. Sa daan pa siguro? Aka. Samsali, XFM 102.1, Cotabato City. Wala.
And number 14, Reggie Sali, cameraman, XFM, di pa rin dumating. Jomar Abdul, DJMA Radio, wala dumating. Ann Acosta, Mindanao Expos. Okay, ma'am. Welcome, ma'am. And big news, Faisal FM Mantawil, mashallah. Ahlan, sir. Bermon Calis and Michael Balani, Bandera News. Wala dumating. Gumunsang Juhaira, DX Double I 107.5. Hindi rin dumating. Ashley Kadir, Magnet FM. Yes, ma'am. Welcome, ma'am. And J.K. Salig. Welcome, sir. Katribo News, J.K. Salig. Then Kadatuan, 92.1 Boys FM Cotabato. Hindi pa dumating. Hindi pa rin dumating. Usama Salo, Z Livestream. Welcome, sir. Norhaina Gampong, BMP Bangsamoro. Production. Media Production, di pa rin dumating? On the way, okay. And Rashid Patriarca, Gabay FM. So yun yung naka-report sa group chat natin. Inshallah, yung iba na hindi nakalista, magpabutuhan Gumander. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang kapayapaan, awa at mga biyaya ng Allah. And good morning sa lahat ng mga kasamahan o mga kapatiran ng mga media personnels, pati na rin ang mga guests natin, mga kabilang sa mga coordinators natin at saka mga truly o voluntarily supporters. Welcome sa inyong lahat muli sa ating Kanduli with the press conference. Unang-una, Kanduli dala ang press conference. Nagtatanong si Brad Ifing kanina, bakit Kanduli? Lahat ng maganda ay kailangan natin ng kanduli. Thanksgiving. Ika nga. Maraming mga baryo. Maraming mga biyaya ng Allah na natatamo natin. May hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Hindi daw nagpasalamat sa Allah ang sino mang tao na hindi niya pagsalamatan ang kanyang kapwa na tao. Hindi daw nagpasalamat sa Allah, hindi nagpuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naisip natin at saka matagal na natin inisip na magkakaroon tayo ng kanduli. Yung mga doon pa sa isang headquarters natin sa Makabiso ay ano yung ginawa natin doon? Parang salo-salo. Budol fight. Doon sa may sa headquarters sa Makabiso. Noong patapos na o pagkatapos na ng napospo ng ating eleksyon. Isa na rin sa pasasalamatan natin ang pagkakapospo ng ating eleksyon. Baka ito ang ikabubuti natin. At yun ang ikabubuti natin. Higit sa lahat ang ating Bangsamoro. Ang ating Bangsamoro government.
may talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa asa an takrahu shay'aw wa huwa khairul lakum. May mga bagay na kinasuklaman natin, ayaw natin na nangyari, pero yun pala, yaon pala ang ikabubuti natin. So, hindi natin alam kung ano ang talagang nabigla din tayo, pero hindi natin alam, baka yun ang ikabubuti natin at saka ikabubuti ng Bangsamoro. Bagaman hindi natin gusto na postpone, hindi natin gusto na nangyari, pero ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na nakakaalam kung ano ang ikabubuti natin, ano ang para sa atin. Doktora, tuloy. Kagi. Isa pang pinagpapasalamatan natin ay itong pagbuo natin ng grupo na media group na padaming-padami na yung mga bilang natin. So, kanina, nabanggit natin na sana ay tuloy-tuloy itong samahan natin bilang mga mamamahayag at saka magkakapatiran. Inshallah. Mas mainam pa na dadami tayo. Dadami tayo. At sabi ko kanina, matuloy man ang eleksyon o hindi, tuloy ang ating samahan, inshallah. Maliban sa hindi na kayo makipag-communicate o kaya ay mag-live kayo sa ating GC. O kaya ay si Ma'am Tia, dahil siya ang creator ng GC, tatanggalin niya yung mga kasama natin. Pero kahit tanggalin kayo ni Ma'am Tia, magpunta lang kayo sa akin. Gagawa tayo ng another GC. Inshallah. Pero hindi man yun mangyari, Ma'am Tia. Matuloy ang eleksyon, tuloy ang ating samahan dahil magsama-sama tayo sa ating advocacy. Tulungan niyo kami, magtulong-tulungan tayo sa ating layunin. Hindi matuloy, tuloy din ang samahan natin kasi alam niyo, itong pagsabak natin sa eleksyon at saka lahat ng mga campaign natin, bagaman kung titingnan mo ay sistema ng campaign, pero wala tayong advocacy. Kung ano ang ginagawa ko dati, ganun pa rin. Kung ano ang mga sermon ko dati, ganun pa rin ang mga sermon ko. Hinggil sa ikabubuti ng mga para sa Islam, hinggil sa leadership sa Islam, at saka sa mga gusto natin na mangyari sa ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sa real pagbabago, real change, ika nga, ang tunay na pagbabago na mangyari. Hindi lang sa Bangsamoro government, bagkus ay sa mamamayang Bangsamoro. Kasi alam natin na kung hindi tayo magbago, either na babaguhin tayo ng batas o baguhin natin ang mga sarili natin, kailanman hindi babaguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sistema natin. Kung may mga bulok na sistema, may mga pagkakamali, may mga kaugalian na hindi kanais-nais, ay kung hindi tayo magbago, hindi man babaguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sabi ng Allah, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hindi babaguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nasa mga tao, ang kanilang sitwasyon, ang kanilang sistema, ang mga nangyayari sa kanila, maliban kung sila'y magbago sa kanilang sarili. Ibig sabihin, magbago ang mga Bangsamoro sa kanilang mga kaugalian, sa kanilang mga adat ba? Ano yung mga ethics?
At saka magbago din ang mga leaders natin, ang gobyerno natin, magmula sa national government hanggang sa Bangsamoro, lalong-lalo na sa Bangsamoro government. Mabago yung sistema. Kung may mga bulok na sistema, may mga hindi magandang sistema, babaguhin natin at baguhin ng mga ninuno natin o mga leaders natin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Malinaw ang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala na yaon. So, isa na ito sa pinagpapasalamatan natin ang nakabuo tayo ng samahan. Na gaya ng sabi ko, matuloy ang eleksyon o hindi matuloy, tuloy ang ating samahan sa media. Kung matuloy ang eleksyon at papalarin tayo ng Allah o hindi tayo papalarin ng Allah, ay tuloy din ang ating samahan. Sa ating tansya, inshallah ay kung matuloy ang eleksyon, malapit ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magtagumpay tayo inshallah. Pero siya pa rin, ang nasa itaas pa rin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na nakakaalam. So kung hindi tayo pagpalain ng Allah, pagpalarin ng Allah, so tuloy pa rin ang ating samahan. Dahil gaya ng sabi ko na yung advocacy natin, kung sino ako, ganun pa rin. Noon, ngayon, at saka magpakailanman, inshallah. Yung suporta nyo sa mga advocacy natin, sa tingin ko hindi para lamang manalo si Sheikh Abdul Hadi sa kanyang kandidatura, bagkus kung tinutulungan nyo kami ay dahil sa ating mga advocacy. Ganun ba? Nagustuhan nyo yung mga advocacy natin? Saka yung samahan natin? So yun ang pagkakaalam ko. Isa pa na pinagpapasalamatan natin sa Allah, bukod sa mga maraming mga biyaya, kahit hindi na natin elaborate inshallah, ay malaking mga pagbabago na napansin natin mula nung sumabak tayo o kaya ay nag-file tayo sa eleksyon. Maraming mga hindi na natin kilala. Wala nang imposible na makilala natin. Imposible na makarating dito. So, maniwala kayo, kahit gabi may mga nakakarating dito na mga supporters, voluntary supporters. Mahirap o kaya may mga kakayahan. Iba na yung mga leaders. Dumarating dito, nagbibisita sila sa atin. Tumatawag, nagmi-message. And then, marami ding nagsasabi na kung natuloy ang eleksyon, landslide tayo, inshallah, panalo na tayo. Kung natuloy at siya pa rin ang higit na nakakaalam, ang Allah higit na nakakaalam. Yung mga iba sa parang ay sabi nila, maraming nagsasabi na 70-30. 70 ang makuha natin at saka 30 sa sinumang kahit sinong maging katunggalin natin na hindi natin mga kalaban. So sa tingin ko yung nakilala tayo at saka alam ko na may malaking naiambag niyo sa pagkakilala sa atin. At saka marami tayong naging kaibigan at saka maraming supporters, voluntarily supporters, so malaking bagay na ito na natamo natin. Bukod pa doon, lagi ko binabanggit sa mga press conference natin na porque pinag-usapan natin ang mga priority bills, ganito, may mga plataforma tayo, yung pagtatalakay natin sa mga plataforma natin, mga priority bills natin na umabot ng 25, hindi man tayo lang dapat ang gumawa niya. Nilalantad natin
para marinig din ng mga kasamahan natin. Makaupo man tayo, maging MP o hindi, marinig nila yung mga advocacy natin at saka yung mga bill na nararapat na may sagawa, may sabatas sa Bangsamoro Parliament. Sa palagay ko, siguro may gumagawa din. O nagagawa din nila yung iba. May naririnig natin na kasama sa mga plataforma natin na naririnig natin na pinag-uusapan ng mga ibang mga kapatid natin na mga leaders at saka mga MPs. Hindi na yun ay para sa lahat. Kumbaga, lahat ng pinag-usapan natin dito, hindi man para sa atin yun. Hindi natin pakay na tayo lang maggawan yun o maggaway yun. Kundi, kahit sino sa mga, ang gusto natin kasi pagbabago ika nga. Real pagbabago. Tunay na pagbabago ika nga. Inshallah subhanahu wa ta'ala. So, sa tingin ko, malaki ng bagay, bago ko lang narinig na isa sa mga leaders natin at saka membro pa ng parliament na sabihan nila talagang kailangan na may mga ulama dyan sa parliament. So sa tingin ko pwedeng nakatulong din, nakaambag din sa mga ganong paniniwala yung mga advocacy natin. Isa ring bagay na napansin ko na mainam na pangyayari, napakaingay tayo sa social media. Napakaingay tayo. Lahat ay mga binabanggit natin para sa pagbabago, sa anumang karapat-dapat na mangyari. Pero hindi katulad ng iba na maraming mga pagpupuna. Ika nga. Maraming mga sagutan dyan sa social media. Parang sa atin, sa napapansin natin, pinapakinggan nila kung ano ang mga sinasabi natin. Pinapakinggan nila at saka sana ay pinapag-aralan nila. Maging membro man tayo ng MP, makasama tayo sa mga MPs o kaya ay hindi tayo papalari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sana ay napapag-aralan nila ang kung lahat ng mga pinagsasabi natin at saka sinasabi nating nararapat na mangyari. Higit sa lahat sa mga plataforma natin at saka mga priority bills natin. Tungkol naman sa yun na yung Brad FM yung para sa Kanduli, kahit hindi na natin elaborate yung mga magandang napansin natin. Tungkol naman sa ating press conference, ay ito lang ang gusto natin na ipahayag. Unang-una, tinanggap man natin itong BOL ika nga. Naging kasama tayo sa nag-advocate noon para sa BOL. Pati sa Maynila. Tayo ang nag-organize sa lahat ng mga religious leaders, na mga ulama at saka hindi mga ulama, hindi mga Muslim, sa entire ng Philippines. So, bakit tayo nagkaisa na para isulong o kaya ay mag-struggle para may sabatas itong BOL at magkakaroon tayo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kaya ay Bangsamoro Autonomous Government. Bakit tayo nagkaisa? Dahil alam natin na yan ang ikabubuti natin. Dahil natuklasan natin na iyan lamang ang pinakasolusyon sa matagal na
problema ng Bangsamoro o kaya ay problema dito sa Mindanao, alitan sa mga Muslim at saka hindi mga Muslim. Natuklasan din natin na napakaganda ang nakasaad dito sa BUIL, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Napakaganda. Yung sistema, napakaganda. Sabi pa namin dati, kami na mga ulama, ito lamang ang sistema ang pinakamalapit sa Islam. Ang magkakaroon tayo ng parliamentary system. So, yung natamo natin napakaganda, yung layunin natin napakaganda, nagkaisa lahat ng mga Bangsamoro, at saka yung natamo natin, yung Bangsamoro government natin sa ngayon ay para sa Islam. Bakit sinasabi ko na para sa Islam? Dahil nakamit natin itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nagkaroon tayo ng sariling gobyerno para tayo ay mag-govern sa sarili natin. Para magtatag ng sariling gobyerno at tayo mismo ang magpatakbo sa ating gobyerno. Di ba ganun ang ano natin? Yun man ang pinakapakay natin noon. So, ibig sabihin, nagkaisa tayo na ito ng pinakamaganda. Ito na ang pinakamaganda. Wala nang hihigit pa dito na pinakamaganda. At lagi ko sinasabi na kung may mag-isip pa na ng panibagong solusyon bukod dito sa naabot natin, andyan na yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kung may magsasawa dahil may mga katiwalian, may mga mali, may mga hindi pagkakaunawaan, sa tingin ko, kung isipin pa nila na ang panibagong solusyon, mahirapan tayo. Sa nakikita natin, kung may mga hindi karapat-dapat, kagi, abwasma. Halika, yung director ng natin. Kaya nagsusumikap tayo na makatulong sa Bangsamoro, higit sa lahat sa parliament, para makatulong tayo sa paggawa ng batas. Kasi yun ang pinaka malaking o dapat na hakbang ang ipagpatuloy natin ang natamo natin. Ang iminti natin, isustain natin ang nakamit natin o mga mabuting nakamit natin. So kung sabi ko, kung may mga iba pang pag-isipan na solusyon, so sa tingin ko malaking kamalian. Pero nararapat na hamunin natin ang ating mga sarili. Ang Bangsamoro mismo, hamunin nila ang mga ang kanilang mga sarili. Tayo at saka mga leaders natin, hamunin natin ang ating mga sarili sa mga susunod na ito nga ang gusto natin pag-usapan. Ano ba yun? Ang makamundong bagay. Hamunin natin ang ating mga sarili na hindi Masilaw. hindi tayo masilaw sa Makamundong bagay. mga makamundong bagay. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fawallahi lal faqru akhsha alaikum." Sumumpa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ko kinatatakuntan sa inyo ang kahirapan. Ang kayo ay mahirap. Hindi yan ang problema. Pero sabihan niya, ang kinatatakutan ko sa inyo, ang tabsuta alaikum dunya, kapag maano na sa inyo ang makamundong bagay. Yayaman kayo, ganyan-ganyan. Yan ang kinatatakutan ko sa inyo. Lahat ng mga makamundong bagay, hindi kahirapan. Hindi tayo magkawatak-watak na mga Bangsamoro dahil sa kahirapan. Dahil sa tayo ay mahirap, hindi.
kailanman. Pero dahil sa mga makamundong bagay, dahil sa mga mabuti na nakamit natin, diyan din tayo magkawatak-watak. Sinabi ni Propeta Muhammad, at alam ng mga hindi gusto sa atin na diyan nila tayo tirahin sa mga makamundong bagay. So yun ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahaba itong hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikalawa, ang hindi sa wika namin ay hindi tapat, ang walang katapatan, ika nga. Da kambenaraba sa wikang Iranon. Hindi rin masama, pero medyo ano ang dating ay yung pagkakamunafik ba. Ibig sabihin ng munafik, iba yung sinasabi kaysa ginagawa o sa puso. Sa puso. Kasi sabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa niyang hadis, inni la atakhawafu alaykum mu'minan wala musyrika. Hindi ko kinatatakutan sa inyo, mahabang hadis din, hindi ko kinatatakutan sa inyo ikinatatakot sa inyo ang isang mu'min o nananampalataya. Isang tunay na Muslim, huwag ka na matakot dyan. Kasi dahil sa kanyang pananampalataya, umasa ka na sa kanya. Umasa ka na. Ibigay mo na sa kanya, hayaan mo na siya sa kanyang pamumuno. Hindi ko rin kinatatakutan sa inyo ang isang hindi sumasampalataya o hindi nananampalataya. Alam na niyong hindi nananampalataya, walang pananampalataya, walang sinasanto. Huwag ka na umasa. Subalit sabihan niya, ang kinatatakutan ko sa inyo ay isang munafik. Kumbaga, walang alim al lisan. Pantas ang kanyang dila. Pero iba yung kanyang iba yung kanyang nasa loob. Nasa loobin. Iba yung kanyang sinasabi at saka iba yung kanyang ginagawa. Pero yung kanyang mga sinasabi, akala mo yun ang pinaka-tama. Yun ang pinaka-mabuti ka nga. Pero iba pala yung kanyang ginagawa. Yan ang kinatatakutan ko sa inyo. Yan din na isa sa mga posible na makaano sa atin. Makaabala sa atin. Makaangga ba? Pama? Iyabi may sampay tano ba ya? Mamaka anggar kita no. Kasabapan. Adita no kasampaya sa ako pagapasan tano. Na makabinasa pa sa kaislami. Makaiba pinasa sa kaislami. Kapag po na doon to, badan makanarakasotaw. Minggiha din sa miyugat, pagpatay ng paganaya, kiyugyan na masabir, na naurian yan, na nabadan miya kanaraka. Sabab saya ko, kiyak kapian yan. Pama. Ikatlo, ang ikatlo na parang makasagabal sa atin, o mga challenge ay paano natin mabago ang pag-uugali natin? Paano natin mabago ang pag-uugali natin? Ika nga, kung pag-usapan ng peace, paano natin mapairal ang tunay na kapayapaan? Kung pag-usapan ang mga morals, moral governance, paano natin makita yung moral governance? At saka yung paano natin mabago yung pag-uugali ng mga bangsamoro, ika nga. Kasi kung titingnan ko sa ngayon, medyo lumalala. Maraming mga nakikita natin na mga pag-uugali na hindi kanais-nais. Isa na yung nakawan ngayon, uso na yung nakawan. Ilang araw ngayon, sinosolve namin, nagmi-meeting kami dahil sa pagnanakaw sa mga kalabaw. So, isa sa mga kailangan na mabago, ma-challenge natin, ika nga. Kasi isa sa mga ulama, sabihan nila, ad-dinu kulluhu khuluq. Ang
ang pananampalataya daw ay lahat-lahat ay pag-ugali. Faman faqaqa fid din faman faqaqa fil khuluqi faqaqa fid din. Sino bang maunahan ka sa kanyang magandang pag-ugali, mas maganda sa iyo ang kanyang ugali, ang kanyang kaugalian, mas nauna sa iyo sa kanyang sa pananampalataya. Mas nauna sa iyo sa kanyang sa pananampalataya. Ibig sabihin, kailangan pala natin ma-design ang mga pag-ugali ng mga bangsamoro. Kung may mga mali, paano natin mabago? Yabaya kakawaraw ya bangsamoro, kakawaraw ba? Kapredo na di ba? Hindi to pwede na hindi mawala. Yaba kagi na mitira nami bon umanggiamat na sugod so manisa adun panaya penggalabok nagyamat atau ka penginsada nagyamat nadakiling ka sa akong mga masagit kailangan bumbaya mabago di na kapakaya na di mabago paparangayan tano ba sa kabyas mo ba may labit tano kapitikawa kailangan ba mabago paparangayan na ya dad na pakasusubadan dad na pitero kaunot sa kaunutan na kailangan na ya kailangan ba ya mabago nilay niyo ba sabay sa paparangayan ba ya mayroong hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ni Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu kalugdan siya ng Allah isa sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad. Kaya ni Rasulullah, tinanong daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal? Sino daw ang pinakamainam sa mga tao? O sinong mga tao ang pinakamainam? So dalawang tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mahmumil qalbi sadukil lisan. Sino ang mabuti ang kanyang kalooban? Mahmumil qalb sadukil lisan. Tunay ang kanyang salita. Tunay ang kanyang dila. Ha? Ibig sabihin, tapat ang kanyang pagsasalita o pananalita, salita. Sabi ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad, alam na namin ang sadukul lisan, yung tunay ang kanyang salita, may katapatan sa kanyang salita, pero ang mahmumul qalb, mabuti ang kanyang puso, ano ba yan? Hindi namin naintindihan o propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, mahmumul qalb huwa taqiyyu an-naqiyyu la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Allah. Anim ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalawa lang isinagot niya pero yung mahmumul qalb ang sinasabing mabuti ang kanyang kalooban ay 5. 5 daw ang kanyang katangian. Unang-una at taki, may takot sa Allah. Ha? May takot sa Allah. So, alam niyo ang problema dito sa atin? Hindi batayan sa namumuno ang takot sa Allah. Yung namumuno ba, hindi takot sa Allah ang kanyang batayan. Hindi rin batayan ng bangsamoro sa pagpili, pagrekomenda sa sinumang namuno dahil sa takot sa Allah. Ang batayan may pera, ang batayan may kakayahan, ang batayan ay kilala. Kailangan mabago yan. Kailangan mabago yan. Kasi kahit saan mo tingnan yung mga qualification ng leader, kahit saan Kristiyano, marami akong mga kaibigan ng mga pari, mga pastor, isa rin sa pinaka-qualification ng leader ay God-fearing. God-fearing. At taqi. Takot sa Allah. Kaya sabi ni Anas ibn Malik radiyallahu anhu, isa sa mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha wallayta amran min al-umur, kapag may mabigyan ka ng posisyon, o trabaho, posisyon, ay makitungo ka sa mga kapwa mo, mga kasamahan mo sa trabaho mo nang may takot. Ituring mo ang sarili mo na may takot sa Allah o natatakot sa Allah. Kasi yun lamang ang makapagbawal sa iyo sa mga kamalian o pang-aapi, pagmamalabis
kung may takot ka sa Allah. Kung wala, ako ang ako nang pinaka magaling. Ako lang pinaka mataas. Ako ang pinaka minister. Ha? Ako ang pinaka mapuwersa. So, tingnan mo yan. Yan lang malaking bagay na dapat na mabago. Pangalawa, sabi ni Propeta Muhammad, an-naqi, transparency. An-naqi, yung shafafiyah. Sabi ng kaibigan ko na mufti sa Canada, na inshallah magbisita dito. Sabi niya, Abdul Hadi, alam mo bang ibig sabihin ng naqi o kaya ay shafafiyah? Transparency. Sabi niya, halimbawa, may salamin. Tapos, salamin na yan na nakikita sa kabila. Kabilaan. May pagitan kayo kasi salamin. Pero, makikita ka niya at makikita mo siya. Yun ang tinatawag na shafafiyah. Transparent. Transparent. Transparency. Naqi. So, sa tingin niyo ba, wala nang problema natin dyan? Meron. Malaki. Sa governance natin, ang napapansin ko lang inshallah, halongkatin natin. Once na makaupo tayo dyan, inshallah, parang kahit alam mo na si ano ay ganito ang kanyang ginagawa, pero wala nang magsalita. Hinahayaan na. Bagkus, nagkakaingitan pa doon sa hindi dapat na gawin. Doon sa hindi dapat na gawin. Ikatlo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay la ithma fi, wala siyang kasala. Ang puso, ang mabuting puso daw, mahmumul qalb, ay yung walang kasalanan na puso. Anong ibig sabihin yan, Brad Efim? Minsan, nakakasala ang mata, nakakasala ang kamay, pero at least hindi kasama ang puso. Kapag kasama ang puso, kailangan mayroon ng batas. Yes. Yung gumagawa ng masama na hindi pagkakamali, bagkus paniniwala niya ang kanyang paggawa ng batas, kailangan natin ang kamay na bakal. Huwag hayaan. Alam mo naman na ganun ang ginagawa niya Masama na rin ang buhin. Kailangan baguhin. Kailangan baguhin. Kaya kakayanin. Ang tanong, Makakaya pagbabago ika na Pagbabago. Kakayanin. Ikapat, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la baghi, walang pagkatraidor. La baghi, walang pagkatraidor. Sabi ng Allah, kapag may hindi nakakasundo, ayusin. Pero, fa in bagat ihdahuma alal ukhra, pag mag-traidor ang isang grupo sa kanyang kaaway, na inayos sila, doon kayo magtulong-tulungan para kalabanin yung nag-traidor. Yes. So, sa atin, ginagawa ba natin yan? O kaya pag malakas, may kaya, kinakampihan. Siguro, ganun ang kinakampihan pag may makaya. Tatakutin ka lang, may mga magpapakita ng baril, hindi ka na kumikibo. So, paano tayo makapagbago? Kung mga traidor. Ikalawa pa, may mga hadis ni Propeta Muhammad, lagi niyo naririnig sa akin na kahit sa pagpili ng namumuno, magiging traidor ka. Traidor ka sa Allah, traidor ka sa kay Propeta Muhammad, traidor ka sa mga malaika, traidor ka sa mga nananampalataya, traidor ka sa buong sangkatauhan. Anong dahilan? Dahil pinili mo ang hindi karapat-dapat. Alam mo na may mas mabuti, alam mo na may mas karapat-dapat na mamuno, pero hindi mo yun pipiliin. So, ang term ni Propeta Muhammad, traidor. Ika-lima, la baghi, la ghil. Walang pang-aapi. Walang pang-aapi. Sabi ni Al-Allama Sheikh Salamat Hashim, hindi natin kalaban ang mga Kristiyano. Hindi natin kalaban ang gobyerno ng Pilipinas. Ang kalaban natin, pang-aapi.
kung ilarawan natin ang pang-aapi sa atin ngayon, saan natin makikita? Sa corruption. Maniwala kayo? Sa corruption. Pang-aapi yan. Lalong pang-aapi ang kunin mo ang para sa gobyerno dahil para sa gobyerno, para sa tao. Pang-aapi yan. Ibig sabihin, kung hindi natin masolusyonan ang corruption sa atin, sa atin, kung hindi natin masolusyonan sa ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at walang mga bill na masugpuan ang pang-aapi, ang corruption, so walang bunga ng ating struggle. Walang bunga. Kanina binigkas natin, فَإِنِنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Sabi ng Allah, kapag huminto na sila, hindi na kayo patayin, hindi na makipaglaban sa kanila ang mga kaaway niyo. Pero mayroon din kayong kaaway, sabi ng Allah. Sino bang kaaway niyo? Ang mga nang-aapi. Ang reality na usapin ngayon, paano natin masugpuan ng corruption? Paano natin masugpuan ng corruption? Ako minsan naririnig ko na, pag naririnig ko na pera din ng gobyerno, ubusin na natin. Minsan naririnig ko yan. Ako agad kong minamali. Anong pera ng gobyerno? Saan ang galing ang pera ng gobyerno? Para sa mamamayan. Ba't mo ubusin? Ba't mo hindi ibigay sa para sa? Paano masolusyonan ang kahirapan sa ngayon? So kailangan walang pang-aapi. Mawala ang pang-aapi. Kasi walang saysay sa ating sa ating natamo o nakamit o inabot sa ating struggle o sa ating jihad. Pinakahuli, ika-6, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hasad. Walang pagkakainggitan. O jealous, jealous. Pero, dalawa, sabi ng mga ulama, pag mainggit ka na hindi ka gumawa, hindi mo maisip na mawala sa kapwa mo yung kanyang halimbawa na kamit na mabuti, walang problema doon. Anong tawag yun, Sheikh? Walang problema doon. Ang hasad na hindi maganda, may nakamit ng, halimbawa, posisyon, ang kapwa mo, tapos may kainggitan mo yung kanyang posisyon at saka sisiraan mo. Sikapin mong mawala sa kanyang kayamanan, gustuhin mo na mawala sa kanya yung kanyang pag-aari, yung kanyang kayamanan. So yan ang isa sa mga gusto natin na inshallah matuklasan, mga challenges. Kabilang lang ito sa mga challenges nararapat na lahat ng mga Bangsamoro magmula sa pinakatuktok, pinakamataas na Bangsamoro hanggat sa pinakababa ay mapag-aralan natin itong mga nabanggit natin na mga challenges upang sa gayon makamit natin ang layunin natin, ma-realize natin, makapastano ba, ma-achieve natin ang hinahangad natin na matamo sa ating struggle, sa ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So sa tingin ko, sapat na yon, okay na yon na parang medyo pero humaba. Hindi ko rin tansya, akala ko mga medyo humaba ba. Okay, sukran MP sa iyong opening statement. So dito na tayo sa ating pinakadulo. Siguro malino na yung mga sinabi at mga paliwanag ng ating inshallah. Mga napulot ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta okay. Rubi ang pusihim. Na hindi daw mababago. Hindi babaguhin ng Allah Ta'ala ang isang katauhan hanggat hindi na binabago ang kanyang sarili. So ito pinakauna yung pinag-usapan din natin, yung kanduli, Thanksgiving, yun ang pinaka-layunin natin. Sunod itong press conference natin. Gawa ng
medyo tatagal na hindi tayo magkita-kita. Saka wala na tayong mga posible na mga activities. Ika nga. Isa pa, posible din na hindi matuloy ang eleksyon. Posible na hindi matuloy ang eleksyon. So at least, mayroon tayong maiwanan na mga message. Ika nga, at saka nakita-kita tayo. Pinakamahalaga itong pagkikita-kita natin. And then, isa sa mga may tagubilin natin sa inyong lahat, na lahat ng mga interview niyo noon, at saka itong press conference natin, kayo nang bahala kung paano ma-disseminate ka nga. Paano makarating sa lahat ng mga mamamayang Bangsamoro, higit sa lahat, sa ating mga kapatid na mga Muslim. Ika nga. Follow up ng isa lang. Okay, this is my final question, ano? Para sa ngayon, sir, is yung pagkaantala po ng first parliamentary election ng BARM, ito ay talagang tiyak na naka-apekto ito sa mga kandidato natin na naghahangad ng Member of Parliament. So, my question is, paano po ninyo binago at yung mga policy ninyo upang pagkatapos nitong halalan, pagkatapos itong pag-postpone after the announcement last October 15. Ano po ang iyong pananaw dito, sir? Maraming salamat. Yun. Siguro wala ring malaking pagbabago dahil katulad din ng nababanggit natin at nabanggit natin kanina, na lahat ng campaign activities natin ay itinuturing natin na ikang ay advocacy din natin. Kung ano ang pinag-usapan natin noon, ngayon at magpakailanman, yun din ang pag-usapan natin. So halos wala ding walang pagbabago. Yung pag-ikot natin sa mga mosque, andyan pa rin, pag-imbita sa atin, andyan pa rin. Yung pag-meeting natin sa lahat ng mga supporters, andyan pa rin. Pag-disattingan ng mga kasamahan natin, mga supporters natin, andyan pa rin. Ang nakikita lang natin na maliit na pagbabago, yung mga malaking activities natin. Yung mga malaking activities natin, yung pagbisita natin sa yung mga malalakihan na activities. Kasi mula nung na-postpone, ay nag-focus tayo sa unang-una sa mga mosque. And then mga courtesy visits sa mga leaders. And then pagpupulong sa mga iba't ibang Christian communities. Bawat linggo ay inimbitahan tayo sa mga Christian community. Pinakalas doon tayo sa Luwer Timbangan last linggo, supposed to be bukas doon sa Boracay, pero mamayang hapon alas 3 dahil nga hindi tayo pwede bukas, so magbisita tayo doon sa Boracay, sakop ng Parang. So parang finocus natin yung mga kasamahan natin na mga Kristiyano, hindi lang dahil sa ating dahil sa ating pagkakandidato, bagkus dati na tayong nakikipag-ugnayan at saka nagdadawa sa mga kapatiran natin in humanity na mga hindi mga Muslim o mga Kristiyano. At saka napansin din natin, gaya ng nasabi ko, na halos wala na tayong problema sa mga kamusliman ba. Kasi halos nakarating na sa bawat isang Muslim ang ating mga advocacy. Dito lang tayo pwede mag-focus sa mga kakristyanuhan. Isa pa, lagi natin kasama itong Executive Director ng Information sa Iranon Province, dahil para ipaliwanag niya kung
status ng BARM, higit sa lahat ang ating inaasahan na BARM first parliamentary elections, inshallah. Hello, good morning, Sheikh. Ann Acosta of Mindanao Expose. Sa opening statement po kanina, halos na ilatag mo na lahat. Right? Ito na lang. Isa sa dahilan na naging na-postpone ang first BARM parliamentary election is about dun sa BAA 77 and BAA 58, which is districting and redistricting. Ang tanong ko is, kanina nabanggit mo rin na if ever na natuloy ang election last October, very confident ka na manalo, which is 70-30. Ang winning mo is 70, then 30. Batay sa sinasabi ng mga... Yes, sa survey. Ngayon, Sheikh, if ever na magkaroon ulit ng redistricting, kasi naggano sila eh, may chance ba, meron ka bang distrito na sabihin natin na your biliwik mo? Yes, and then, if matuloy ngayong March 2026 ang first BARM parliamentary election is wala bang mabago doon sa mga survey na sabi mo na mangunguna ka dito sa iyong distrito? Wala bang pagbabago? Yun lang, thank you po. Ann Acosta. Kung pag-usapan natin ng official survey, nakabot tayo sa 78%. 78.8 siguro ang average natin sa survey. Kung yun ang pag-usapan natin. Yung 70% na yan ay lagi nababanggit ng mga kasamahan natin. Pero bagaman ganun ang sinasabi natin at sinasabi nila, doon tayo umasa sa Allah subhanahu wa ta'ala at siyang higit na nakakaalam. So, tungkol naman sa darating na eleksyon, inshallah, inaasahan natin na matuloy. At kung matuloy, hindi natin kasi alam kung saan tayo matutuloy. Dati, hindi pa na-postpone. Sabi ko, kung ma-postpone, hanggat sa na-postpone na, sabi ko, posible na manatili tayo sa Sultan Mastora dahil residente ako ng Sultan Mastora at saka Parang, which is in accordance with BAA 5E. O kaya ay yung BAA 77. Pero medyo imposible kasi gerrymandering, alam natin yung... Kaya sabi mo, ikaw rin ang nagsabi na kaya na-postpone dahil dun sa BAA 77. So, siguro wala na yung BAA 77. Wala nang posible na mapunta tayo sa Kabuntalan, Northern Kabuntalan. Maliban sa baguhin nila yung mapa. Posible naman na yung mga designer, kaya nila baguhin yung mapa para magkatabi ang Sultan Mastora at saka Kabuntalan, Northern Kabuntalan. Baka pwede nila baguhin, alang-alang sa kanilang interest. Pero kung hindi nila kaya, hindi siguro mangyari yon. Ang posible na mangyari, dito tayo, kung hindi sa Parang, dahil imposible na maging solo ang Sultan Mastora. So kung hindi tayo matuloy sa Parang, ang posible, dito tayo ilalagay sa Sultan Kudarat. So magiging Sultan Mastora at saka Sultan Kudarat. Tungkol naman sa Balwarte, kahit saan tayo, Balwarte yan natin. Pag-usapan ng Sultan Mastora, residente tayo ng Sultan Mastora. Sultan Kudarat, gayon din. Isa lang yung Sultan Mastora, Sultan Kudarat. And then, Maguindanao del Norte, ika nga, kaya sa ang binanggit natin, district representative. Wala nang sikan kasi hindi pa natin alam yun. Anong munisipyo, saan tayo mapadpad sa anong munisipyo. So, kung pag-usapan natin ang inshallah Maguindanao del Norte, itong si Bapakagi, Dato' Tukaw Mastora, bilang gobernador ng Maguindanao del Norte, nag-usap din kami noon
nababanggit ko din sa media at nakikita niyo sa social media ang pag-usap namin at saka ayon sa kanya susuportahan tayo. So ibig sabihin, pag sinuportahan niya tayo, kahit saan tayo mapatpat, inshallah, maging sa Parang, sa Sultan Mastora, inshallah ay positibo tayo. Panalo tayo, inshallah subhanahu wa ta'ala. Nag-usap kami at yun ang batay sa kanyang sinabi sa akin, harap-harapan, na susuportahan tayo, inshallah, sa ating kandidatura. Mayroon lang siya pinaingatan sa atin. Marami siya, hindi na natin babanggitin dito. Meron lang siya pinaingatan sa atin. Pero sabihan niya, suportahan kita. Tapos may mga challenges. Kung maging MP ka, may mga you are facing the challenges or any challenges. Sabi ko naman, sa tulong mo, inshallah, bukod sa tulong ng Allah, makakaya ko ang mga challenges na ating ano sa inshallah sa pagka-MP, ma-encounter sa pagka-MP, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang palatandaan na maging makatotohanan itong sinasabi ko na lahat ay baluarte natin. Sa mga last moment bago pa man ma-postpone, marami ng mga barangay na pag-alaman natin na ayon sa mga officials ng mga barangay ay hayaan na nila yung mga tao. So, ibig sabihin, baluarte na magiging freedom na yung mga tao sa pagpili. So, sa tingin natin, kung maging freedom ang mga tao sa pagpili, kung sino man dapat na piliin, so, sino baga ang dapat na maging representative ng Maguindanao del Norte? Tayo o bukod sa atin? Yun ang tanong. So sa tingin ko, kung pag-usapan ng Islam ay hindi man tayo perpekto, pero pagdating sa Islam, medyo tayo ang may lamang. Ikalawa, ano mang mga skills ng mga katunggali, ano mang kakayahan nila, matutulungan nila tayo, inshallah. Hindi lang tayo ang magsumikap na para ma-achieve natin ang ikabubuti ng ating district. Bagkus, kung tayo ang papalarin ng Allah, lahat sila ay makatulong sa atin. Maging attorney, maging doktor, ano man ang klaseng kanyang tinapos, matulungan tayo, inshallah, sa ating mga hakbang kung papalarin tayo ng Allah. Syukran. Rich Salig, field reporter ng Katribo News. Sir, ang aking katanungan, kung sakali ho kayo ay papalarin bilang MP, ano yung mga batas na priority ho ninyo? Nabanggit natin, naisulat natin, at saka press conference natin ang umabot ng 25 priority bills kasama yung mga plataforma natin, inshallah. So, sa tingin ko, sa lexikin na niyo yung mga nabanggit natin na mga priority bills, at saka magtulong kayo para may disseminate sa lahat ng mga kapwa bangsamoro natin, Brad Salig. Tungkol naman sa, kung pag-usapan natin ang pinaka-priority natin, unang-una, masugpuan, maayos ang kabuhayan natin, masugpuan ng mga redo, mga crimes, masugpuan. Pero para naman mawala ang mga crimes, kailangan natin na solusyonan ang Cebu. Isa sa mga priority natin. Pero lagi ko binabanggit na pag binabanggit ko ang Cebu, hindi ko tinutukoy na patayin yung sino mang nagsisyabu, hindi. Pero at least lahat ng paraan, gamitin natin ng mga ulama para maituwid sila, mapangaralan sila. Values, education. Mga ulama, magagalingan, walang takot yan pagdating sa paganyaya. Kung suportahan ng kamal,
Suportahan ng mga leaders natin, inshallah, mga ulama, magpunta yan kahit sino mang drug lord na para kausapin sila, pangaralan sila. Bukod doon, makagawa ng bill inshallah para at least ma-minimize yung paggamit ng shabu. Sa tingin ko, hindi rin pinaka-akmang solusyon ang patayin kagad. Kasi doon lang sa namatay. Pero tuloy pa rin ang gumagawa ng hindi karapat-dapat o kaya ay shabu. Pero kung ano bang pinakaugat, ika nga, yun ang bigyan ng solusyon. Gumawa ng bill para lahat ng mga mamamayang Bangsamoro, Muslim at saka Kristiyano, hindi na makagamit ng shabu. Kung kaya pa, hindi na makapasok dito. Hindi na makapasok dito sa ating teritoryo ng Bangsamoro. Kakayanin man yan. Katulad din ng sinasabi ko, pagdating sa mga pag-ugali. Alam niyo kasi, itong social media, minsan ay kasama din kayo, dahil kayo ay mga media, ay makakadulot ng ikabubuti at ikasasama. So, dahil may kasamaan at may ikasasama, kailangan ang may controller. Makontrol ba? Katulad ng sa mga ibang bansa, hindi man makapasok dyan hindi mo dyan makita yung mga malaswang. Saka mayroon silang mga ads. Lagi may mga ads para sa magandang pag-ugali. Maging matulungin. Saka yung mga diyan sa Saudi, once na makapost, kahit sino mag-post ng laban sa gobyerno, laban sa batas ng gobyerno ng Saudi, talagang mahahabol nila. Kahit hindi pa na makapost, dito lang sa chatting lang, mahahanap nila. So, paano kung may sakatuparan sa atin yan? Halimbawa, may nag-post ng masama. Yung mga ganyan mga babae na ganyan so, hindi ba yan mahabol? Lahat ng ginagawa dyan, yung mga lahat ng hindi karapat-dapat, kung may batas, talagang yan. Mga malaswang. Saka kaya na hindi mabuksan dito. Halimbawa, WhatsApp. Sa mga ibang, sa Saudi, hindi yan pwede mabuksan. Mabubuksan doon, pero hindi ka pwede magtawagan. Tapos, lagi nakamonitor. So, isa yan kung magawa ng batas, makontrol yan. Madali hanapin ang sinumang gumagawa ng krimen. Ika nga, gumagawa ng krimen. Yun yung pagsukpo sa hindi ka nais-nais. Halimbawa lang, Brad Salim. Tungkol naman sa priority bills natin para sa ikabubuti, halimbawa, ng ekonomiya natin, halimbawa, lagi ko nababanggit yung tourist spot. Tourist spot at saka pagandahin yung mga tabing dagat natin. Bakit priority ko na matuloy tayo sa Parang at saka Sultan Mastura? Hindi dahil sa medyo nasorbi natin ang magiging resulta, pero dahil sa magkatabing munisipyo at saka napalibutan ng mga dagat. Kasi may mga kasamahan natin na mga Arabo na nag-offer sila na kung sakasakali na maupo tayo, isa yan sa tutukan nila na may matulungan tayo para ikangay ng mga tourist spot, i-develop yung mga tourist spot natin, mga future tourist spot natin, at saka yung mga tabing dagat natin o tabing ilog natin, inshallah, para mapalakas yung tourist attraction ba yun? So sa palagay ko, okay na yun kasi kung pag-usapan natin yung 25, hindi tayo makatapos hanggat mamayang gabi. Brad Salim. Yes. Thank you very much. Sir.
Ashley. Dalawa kasi dito. Hindi malakas yung boses. Okay, magandang umaga po sa iyo, Professor Sheikh Abdul Hadi Manda, Butuan Commander. At sa ngayong March 26, kung sakasakali pong matuloy itong parliamentary election, mayroon din po ba kayong isusulong na batas para sa mga media practitioners na kung saan ay itong ating mga kapatid na media ay katuwang ng ahensya ng gobyerno, PNP at AFP, kung saan ang para sa seguridad ng ating mga media practitioners, MP? Sigurado na yan, Brad Bert. Mayroon tayong isusulong kasi medyo ano din tayo sa media ba? Medyo bihasa tayo sa media at saka may mga ano tayo may mga pananaw natin para masuportahan ng media. Dahil alam naman natin yung mga lahat ng pangyayari sa media. May